Ng tubig so ito mga kapatid, dadialysis namin. Pagkuha namin ng fluid, ito yung nakuha namin, may halong tubig. Ang hindi alam na may-ari na napasukan ng tubig yung kanyang transmission. So dino-document ko lang para if ever na kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa transmission nito, posibleng ang cause ito, ayan, no, yung nakuha namin tubig. So ngayon, wala pa tayong ginagawa, Jong, ha? Hindi pa tayo nagdadialysis, ha? Okay. Malaki. Pag nakuha mo, wala pang 3 kalahati. Wala pa po. O, yun, o, pakita mo, yun, o. Dito lang sa Oo. 400. May tubig, eh. Oh. Oh, violet na kulay no ATF mo. Ba't ganito? Ayun, ang tubig, oh. Bubula-bula mo tubig. Oh. 2 beses daw nalusong sa baha ito, eh. Ito, dialysis natin to. May tubig to, eh. Ayoko sanang mag-dialysis kaso pag mga Fortuner, ayokong dinadialysis, eh. Wala ka na mahabang ahos? Hindi, palitan mo na yung mahabang ahos. Sayang ang video natin. Palit lang dong. Sandali. Kailangan documented tayo dito kasi ito may tubig to, eh. Start! Ba't wala pa lumalabas? Yan na. Yan na. Tingnan nyo kung may tagas, ha. Ayan na, oh. Dumi, putik. Tapos may tubig. Sir, halika dito. Tingnan mo. Yung tumutulo, oh. Yan may tumutulo. Kaya, patay mo na. Patay. Ano yung, may tubig, oh. Grabe. Ilan ang tinakbo nito? 130. Bakit hindi mo pinapapalitan? Sabi po ng kasa, Ha? sabi ng kasa, hindi daw po pinapalitan. Hindi pinapalitan. Kaso ang problema, ang lapot-lapot na. Ganun naman, ano, ang lapot-lapot. Oh, ang viscosity kasi ng WS, malabnaw yan talaga. Mas malabnaw pa sa T4. Tignan mo yan, napakalapot na niya, no? Tapos may tubig pa. Dapat kasi doon sa service manual, merong I. Ibig sabihin nun, inspection. So pag dinala mo sa kasa, dapat i-inspect nila yan. Kung ganyan na yung makikita nila, hindi na pwedeng hindi mo yan papalitan. Kaya nga merong I, eh. Inspection yun. Or replace. Kaya diyan, replace. Kaso sir, hindi natin masisiguro, no, yung sa sobrang dumi niyan, may halo pang tubig, hindi natin alam ang magiging future niyan. At least kaharap ka na dinray natin. Ano, okay na? Yung sige, ano mo dali. Kaya ako ayoko nagde-drain ng ng Fortuner kasi nga karamihan sa kanila hindi talaga nagpapalit. So sobrang tagal, 37,000 kilometers ang tinakbo, ngayon lang magpapalit. Tingnan natin. Start, Marco. Tingin mo na kailan ka na 1 litro? Pag nakatatlo ka, magkarga ka, ha. Oh, ayan, oh, tingnan nyo, oh. Oh, yun, oh. Oh. Kasi ayoko mabawasan doon sa oil pan. So 8 kanina, 4. Pag nakatatlo ka, magkarga muna tayo. O, patay mo na. Patay mo na, magkarga ka muna. Kasi oil pan, ang laman nun, 4 na litro yon. Tapos hihigupin ng pump yun. So yan na yun, nakakabawas na tayo ng halos sa kasama tumapon, mga 3 yan. So yung oil pan mo, sakto pa lang yun. Ayoko maubusan. Kaya maglalagay muna tayo. Sa makina, hindi mo mapapansin yan kasi dire-diretso lang yung yung dialysis machine, eh. Hindi mo mapapansin na merong ganyan na nagbabawas na or baka naubusan na doon sa loob ng transmission. Kaya tayo, daya, mano-mano lang. Ilan pa yung natira dyan? Kalahati? Okay na muna yan. So pag kalahati, nakasampu na tayo. Ha? Okay, start. Sige. Marami pa rin.
Okay, patay mo na. Ito muna, ilipat mo muna doon sa lagayan ni sir. O, violet mo. Bakit violet? Pag tumagal na po, violet na po. Violet, oh. Pakita mo, oh. Ayun, oh. Oh. Dapat Pakita mo nga, oh. Nag-violet siya. Ilang beses mo nalubog sa baha? Dalawa. O, ayan na, documented tayo. Kaya may tubig. Ang tanong lang doon, saan humigop ng tubig? Kasi doon sa machine, palalabasin niya yung luma. Tapos hindi kaagad papasok yung bago eh. Tayo kasi, nandyan na yung bago, nandun na sa loob ng oil pan. Ilan nakuha mo? Hindi pa napuno yan? konti na lang, sir. So, ibig sabihin, kasama yung tumapon, may 4 na tayo. So, ngayon, ang laman nung oil pan natin, 6. Kasi 10 na, tama, Gerald? Yan, di baling dahan-dahan. Pero pumupula na siya, oh. Ang importante na lang dito, mawala pati yung, yung tubig na nahumalo. Medyo mapula na siya. 2 litro lang, ha. Mapula na rin naman. Okay, okay na yan. Yan na yan. Mapula na. Magpapa-overflow na lang tayo. Ayun, no, almost the same na rin naman yung sinasali, no. Yung flow nung fluid na yan, yan yung gawa lang nung transfer pump. So walang naka-engage ng mga naka-cambio doon na gears kasi naka-part tayo, walang naka-engage doon. Ano? Oh, iba kulay talaga eh, oh. Violet talaga, sir. Iba kulay. So sir, ang gawin mo na lang sa susunod, depende sa iyo eh kung paano mo ginamit. Kung talagang medyo sa tingin mo nagamit mo siya ng heavy talaga, may sakay ka o kaya talagang nakarating ka dun sa mga akyatin, yung talagang mabigat yung trabaho. Kasi nga yung torque converter, talagang umiinit ng matindi yan. Kaya niyang sunugin yung langis mo. Kaya kung may iwasan mo na yung punong-puno ka tapos binibirit mo, iwasan mo yun. Kayang-kaya ng Fortuner yan. Kaya lang yung langis mo ang masusunog. Kasi nga malakas uminit ang langis, pati yung torque converter pagka talagang binibirit mo. Ngayon, kung talaga hindi maiwasan, every 10,000 kilometers, check ka lang. Walang problema. Kukuha lang ng konti. Diba? Pagka mapula pa, walang gumaintindihan, balik mo. Konti lang naman yun eh. Check ka lang ng check. Kasi ang wino-worry natin yung tubig. Sa basong malinis, kuha ka ng kalahating baso, makikita mo may tubig sa ilalim yun. Mas mabigat kasi yung tubig eh. Kita, RJ. Papatulo na. Para makuha natin yung saktong level ng ating ATF. Hindi pwedeng hindi sakto, hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang, pero kanina kulang yan. 3.3 lang ang nakuha natin. Marami, Jong. Pero tumutulo pa. Tatanggalin na tong hose na to, ano? O sige, tingnan natin kung ano kalalabasan nito. Kasi may tubig. Ninenervyos na yung may-ari. Sana walang masamang nangyari. May phobia na ako sa Fortuner. Ilan na kasi yung ganito natin eh. Bye-bye, sir! Ayan, mukhang successful yung aming dialysis. Wala siyang jerking. Nakaharang kasi yung rebo eh. Okay, sir. Nagtataka ako doon sa Fortuner na yon, bakit naging violet yung kanyang ATF. Habang nagtatagal doon sa mga natanggal naming ATF, nagiging violet siya. Tapos yung ibabaw naman, yung unang nakuha namin, kitang-kita mo na parang kulay nitong iniinom ko, yung kopi ko. Yan o. Kasi umuulan dito. So ngayon, gusto ko lang i-experiment kung saan nanggaling yung tubig na nakita ko doon sa ibabaw nung yung nahalo doon sa langis. Kasi may makikita kang bubbles at bakit siya nagiging violet. So i-check natin, ito po kasi yung coolant mismo ng Toyota. Ito naman yung ATF na galing sa kanya. Dito pa lang eh. May semi-violet na ako nakikita eh. So parang tama, ano? So pag ito nag-violet, may portion na nag-violet dito, mga kapatid. Tatawagan ko na ngayon yung customer natin, yung Fortuner na dinialysis namin.
na kailangan niyang ipacheck yung kanyang oil cooler doon sa radiator. Posibleng doon nanggaling yung tubig na nakita namin. Kasi nga medyo violet yung nakukuha namin na doon na langis. Kasi siyempre, yung tubig, yung halo dito doon sa coolant, hindi mo talaga mamimix yun dito sa oil. Hindi magmimix yun. Pero yung mga inilagay na jobos doon sa coolant, tulad nitong pula na to, pwedeng humalo talaga yan at mag-cause ng pagka-violet. Ito nga lang, medyo na kung mapapansin nyo, kung yan siguro na nag-init pa, kumulo pa yan, habang ginagamit, baka nga, yun, tama tayo. Yung cause ng pagka-violet, nung kanyang ATF, nung nakuha natin, baka dahil nga may leak na yung kanyang coolant. Sinubukan ko pong pakuluin yung ATF na nakuha natin doon sa Fortuner na hinaluan ko po nung coolant ng Toyota, yung kulay pink. At ganun nga po ang nangyari mga kapatid, nagkulay violet po siya. So siyempre dahil sandali ko lang pinakuluan to, kaya kitang-kita mo na matingkad na violet yung nakuha natin. Hindi katulad doon sa nakita natin sa mga tinanggal nating ATF doon sa Fortuner na dinialysis natin kanina. Mga kapatid, kasi po sa loob ng torque converter, talagang umiinit po dyan ng 350 degrees Fahrenheit. Yung sobrang init na yon. Halos sa mag-overheat at kumulo na po talaga yung ATF sa loob ng torque converter pag talagang sobrang tindi na ng gamit or sobrang tindi ng fluid coupling process na nangyayari dun sa loob ng torque converter. Kaya po, naisip ko na pakuluin itong mixture nung coolant at nung nakuha nating ATF doon mismo sa Fortuner na dinialysis natin kanina. At ito nga po ang kinalabasan. Kaya po, yung nakita nating kulay violet doon sa ATF na nakuha natin doon sa Fortuner, ay posibleng iyon po ay yung leak ng oil cooler doon sa loob ng radiator at pumupunta doon sa ATF sa loob ng transmission. Kaya tatawagan ko na po yung may-ari ng Fortuner na yon na ipa-check up niya yung kanyang radiator dahil possible po doon nang gagaling yung leak ng coolant na humahalo po doon sa kanyang ATF.